Mag-umpisa ang pelikula sa isang dalaga na anak ng magsasakang si Paige Morgan. Pinapasalamatan ng mga medical staff ang dalaga sa tulong nito sa buong summer. Sa kabilang dako ng planeta sa Denmark, isang maitim na sasakyan ang mabilis na nagpapatakbo. Nagparking ito sa harap ng isang coffee shop. Pinagtitinginan ng lahat ang lumabas na gwapong binata galing dito. Pagkatapos, nagsagawa sila ng paligsahan ng sasakyan. Ito ay nagtatapos sa dalawang babae na humahalik sa binata ng sabay. Hindi nila napansin na kinukunan sila ng larawan ng mga reporters sa malayo. Siya si Prince Edward, ang nag-iisang prinsipe ng Denmark. Samantala, sa isang nayon sa Wisconsin sa Amerika, si Paige Morgan ay dumalo sa isang kasal. Napag-usapan ng magkaibigan na sa kanilang lahat, si Paige na lang ang single dahil sa inuuna nito ang kanyang pag-aaral. Sa kabilang banda, ang prinsipe katulad sa nakasanayan. Huli na naman ito sa ginaganap na pagpapakita ng royal family sa mga tao. Ang sumunod ay nagpa siya ang prinsipe na lalabas sa Denmark upang pumunta sa Wisconsin sa Amerika. Napanood nito sa TV na maraming kababaihang walang pakialam sa dangal doon. Nagpaalam si Edward na pupunta sa Amerika, ngunit alam ng reyna ang pakay nito. Kaya tumutol siya sa pag-alis ng anak na talamak sa kanyang gawain. Nagpumilit ang prinsipe at nagalit. Sinabi nitong hindi niya kailangan ang pahintulot o pera ng magulang para sa bagay na ito. Walang magawa kaya hinayaan siya ng hari na umalis. Inutusan ng reyna ang butler nitong si Soren upang samahan ang anak. Pagdating nila sa Wisconsin, binalaan niya si Soren na huwag siyang tawaging Your Highness kundi Eddie lang. Dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkakilanlan sa paaralan. Pagdating nila sa dorm, nagulat ang dalawa sa kalat at liit nito. Nakilala nila ang kasama nila sa kwarto, ang kasunod na tagpo. Pumunta ang dalawa sa cafeteria. Nasisiyahan si Edward sa kanyang bagong kapaligiran. Tinawag niya ang isang babae upang pagsilbihan sila. Ito ay si Paige, tumangging magbigay sa kanila ng maiinom. Sinabi nito na kung gusto nilang uminom, dapat pumunta sila sa counter, dahil hindi siya waitress. Ilang saglit lang ay nakatuon na ang mata ni Eddie kay Paige. Nilapitan niya ito upang mag-order. Habang naghanda si Paige sa order nito, inutusan siya bigla na tanggalin ang suot nito, dahil gusto niyang makita ang kabundukan. Dahil dito diniligan siya ni Paige ng beer. Pagkatapos ay itinapon sila at pinalabas ng bouncer na basang-basa ang prinsipe. Ang kasunod na tagpo sa klase ni Paige, late na dumating si Edward kasama ang kanyang buntot na si Soren. Pagkatapos lumapit si Eddie sa nag-iisang bakanting upuan na sa tabi ni Paige. Dahilan sa pagkadismaya ng dalaga, iminumungkahi ng guro na ang magkatabi ngayon ay siya na, ang kanilang permanenteng love partner. Pagkatapos ng klase, walang pakialam, si Eddie na iniwan sa loob ang listahan ng kinakailangang gamit para sa lab. Hinabol ito ng dalaga at nagsusumamo na kailangang ayusin ito ni Eddie. Dahil importante sa kanya ang klase na ito upang makapasok sa paaralang medisina, humingi ng paumanhin si Eddie sa ginawa niya sa nakaraang gabi. Binaliwala na ito ng dalaga. Bago nakaalis, binigkas ng binata ang makabagbag damdamin ng mga salita sa paghingi ng tawad. Ipinahayag ng binata na ito ay linya ng Shakespeare sa Romeo and Juliet. Pagdating ng dalaga sa kanyang dorm, nagrereklamo ito sa kaibigang si Beth tungkol kay Eddie, na nagsasalita pa sa linya ng Shakespeare. Ang kasunod na tagpo, hindi nagpakita si Eddie sa klase. Nagpanic si Paige at naproblema sa kanilang experiment. Sumugod ang dalaga sa dorm ng lalaki. Naabutan niyang nagluluto si Soren habang si Edward ay natutulog pa. Ginising ito ng dalaga at tinalakan. Iminungkahi ng babae na kung hindi interesado si Edward sa klase, dapat ibagsak na lang ito ni Eddie. Ngunit tumanggi ang binata. Pag-alis ni Paige, nalaman ni Eddie na wala na siyang pera at wala na itong pambili ng pagkain. Pumunta siya sa trabaho ni Paige upang mag-apply at nagsinungaling. Sinabi niyang inirekomenda siya ng dalaga kaya ito tinanggap ng may-ari. Nang makita siya ni Paige, nagreklamo ito sa may-ari. Ngunit sinabi ni Taba na siya ang nagrekomenda sa binata kaya responsibilidad niya ito. Si Edward na nagtatrabaho ay walang kaalam-alam kahit sa paggawa ng sandwich o kahit paggamit ng mga makina. Humingi siya ng paumanhin sa dalaga na ginamit niya siya bilang reference. Sinabi nitong kailangan niya ng trabaho dahil wala na siyang pera. Walang pagpipilian si Paige kundi ang turuan ng binata. Habang naglilinis sa labas ang prinsipe, nadaanan siya ni Paige na pauwi na. Binati siya nito sa kanyang magandang performance sa unang araw sa trabaho. Ang kasunod na tagpo, dumating na ang grades ni Paige, ngunit nadismaya ito nang malaman na nakakuha lamang siya ng C- sa English Literature. Sa sumunod na klase, nagkwento siya sa binata na nahihirapan siya sa English Literature. Nagmungkahi ang dalaga baka matulungan siya nito. Dahil dito nagkaroon sila ng panukala na tutulungan niya ang dalaga. Ngunit kailangan din niya siyang tulungan sa kanyang problema. Si Eddie bilang isang royal ay hindi marunong maglaba kahit sa washing machine. Kaya habang tinuturuan niya si Paige, tinuturuan din siya nito sa paglalaba. Ang kasunod, nakakuha na si Paige ng magandang grade dahil kay Eddie. Kaya masaya niya itong ibinalita sa lalaki. Lumipas ang mga araw, parating na ang Thanksgiving at mag-uuwian na ang lahat. Si Beth ay itinulak si Paige upang isama si Eddie sa kanilang probinsya. Ngunit tumanggi ang dalaga. Tinakot siya ni Beth at sinabing siya na ang magdadala kay Edward sa kanila. Nag-umpisa pa lang na magsalita ni Beth, inunahan na siya ni Paige. Dahil dito natuwa si Beth dahil gusto niyang magkajowa na ang kaibigan. Walang pag-alinlangan na pumayag ang lalaki sa imbitasyon ng dalaga. Dumating ang dalawa sa bahay ng mga magulang ni Paige. Ipinakilala siya nito sa mga magulang at pati sa mga kapatid. Sa sumunod na araw, tinuruan nila ang binata sa mga gawaing probinsya. Isang araw, pagkatapos nilang mag-araro kasama ang mga kapatid ni Paige na lalaki, nadaanan nila ang mga traktor na ginagamit nilang pang-racing sa nayon. Dito nalaman ng prinsipe na may darating na paligsahan sa nayon. Sa araw ng paligsahan, sumali si Eddie at inayos niya ang gagamitin niyang traktor.
Sa kabutihang palad, nanalo si Eddie sa paligsahan at napanalunan nito ang isang handmade na trophy. Ipinagmalaki niya ito sa dalaga. Ilang sandali, lumapit ang galit na dating champion sa kanya. Bigla siyang sinuntok nito, ngunit pinagtanggol siya ng mga kapatid ni Paige at binugbog nila ang lalaki. Pag-uwi ng dalawa sa kamalig upang ibalik ang tractor, ginamot muna ni Paige ang sugat ni Eddie at pagkatapos nag-umpisa silang magtukaan. Bumalik na si Edward sa campus. Nang pumasok ito sa dorm, naabutan niya si Soren na ayaw ng bitawan ng Xbox ni Taba. Habang nag-aaral ang dalawa sa library kasama si Beth, naglalandi ang dalawa sa harap ng kaibigan. At nang hindi na nakatiis, pumasok sila sa sulok ng library upang magpaputok. Abang nag-uumpisa na sana sila, biglang dumating ang mga reporters at kinunan sila ng mga larawan. Narinig ni Paige ang pagtawag ng mga ito kay Edward bilang Your Highness. Tumakbo si Eddie kasama si Paige hanggang sa makalayo sila sa mga reporter. Dito ay ibinunyag ng lalaki na siya ang nag-iisang prinsipe ng Denmark. Nasaktan si Paige na itinago ito ng binata sa kanya. Ibinunyag ni Eddie ang nararamdaman nitong pagmamahal sa dalaga, ngunit hindi na siya nito pinaniwalaan pa. Nakatanggap si Edward ng tawag galing sa Denmark. Nagbabalita itong malubha na ang kalagayan ng kanyang ama, kinakailangan na niyang umuwi. Samantala, sa araw ng pagtatanghal ni Paige, napagtanto niyang mahal na niya si Edward. Kaya ito'y nagmamadaling sumugod sa dorm ng lalaki, ngunit hindi niya siya naabutan. Bumalik siya sa kanyang silid. Natagpuan ang sulat ni Edward kasama ang trophy na napanalunan nito noon. Kaya nagpa siya ang dalagang sumunod sa Denmark. Sa tulong ng mga kaibigan nito, nakaipon si Paige ng cash. Ginamit niya ito upang bumili ng tiket. Pagdating nito sa Denmark, naharang ang sinakyan nitong taxi. Nalaman ni Paige na dahil ito sa pagbalik ng prinsipe, kaya bumaba siya at nakipagsiksikan sa mga tao. Nakita niya si Edward na nangangabayo kasama ang iba pang mga royal. Sumigaw ang dalaga ngunit hindi siya narinig ng lalaki. Ilang saglit ay napansin at nakilala siya ng mga tao sa paligid. Tumulong silang sumigaw upang makuha ang atensyon ng prinsipe. Nagtagumpay ang mga ito at narinig sila ni Edward. Nagkita sila ni Soren. Nakipagkita ang prinsipe sa mga magulang nito. Ang reyna ay mahigpit na tumutol sa relasyon ng dalawa. Iniisip ng reyna na isa lamang si Paige sa mga gold digger dahil mahirap siya. Samantala, ang ama ni Edward ay lumapit sa binata. Tinanong nito kung mahal ba niya si Paige. Walang pag-aalinlangang inamin ito ni Edward. Nagmungkahi ang ama na kung totoo na mahal niya si Paige ay kailangan niya itong pakasalan. Nagmamadaling umalis si Edward upang puntahan ang dalaga. Inihayag niya rito ang karamdaman ng hari. Sinabi niya sa babae na siya na ang susunod na maging hari ng Denmark. Pagkatapos inihayag din nito ang panukala ng kasal sa kanya. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Paige. Pagkatapos nag-umpisa na siyang magbuhay reyna. May sarili na siyang schedule na gagawin sa araw-araw. Kasama na rito ang pakikipagkita niya sa kasalukuyang reyna na ayaw sa kanya. Sa opening ng isang hospital, nakuna ng mga reporter si Paige na kasama ang mga bata. Dahil dito kinausap at pinangaralan siya ng reyna. Sinabi nitong bilang isang reyna ay hindi niya iyon dapat gagawin. Humingi ng paumanhin ng dalaga. Ang kasunod na tagpo, magkasama ang dalawang babae sa itaas. Pinagmasdan ang isang importanteng meeting na ginanap ni Edward sa ibaba. Habang pinapanood ito ng reyna, napansin niyang napakalaki ng pinagbago ng anak. Kahit ilang buwan lang itong nasa Amerika, ang kasunod na eksena sinusukatan si Paige ng mga designer. Bigla siyang ipinatawag ng reyna. Mabilis siyang sumama kay Soren. Iginiit ng reyna sa kanya na ayaw niya ng pagbabago. Gusto niya lagi ang tradisyon nila na mapapanatili. Kung sakaling ang magaganap na pagbabago ay makatulong upang baguhin ang isang bata sa pagiging matinong lalaki. Siguradong pumapayag siya. Inamin ng reyna na sa nakalipas na 2 linggo, pinaghinalaan niyang katapusan na ng kanilang monarchy dahil kay Paige. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat ng pananaw niya dahil din kay Paige. Pagkatapos nilang mag-usap, dinala si Paige sa isang vault, kung saan itinatago ng royals ang mga alahas. Tinulungan niya ang dalaga upang pumili ng isusuot nito sa gagawing grand ball. Sa party, isinayaw ni Edward si Paige at kagaya nila sumayaw na rin ang karamihan. Habang mag-isa si Paige may napagtanto siya. Napaisip ito habang tinitingnan ang bilog na mapa. Habang abala na gumagawa ng sandwich si Edward, biglang nagmungkahi ang dalaga kung paano ang binata ipinagmalaki ng kanyang ama. Nagpatuloy ito at sinabing namamangha siya sa nangyari sa kanya. Ngunit hindi niya ito kayang ipagpatuloy. Sinabi ng dalaga na may mga pangarap siyang hindi niya pwedeng iwanan at itapon. Kailangan niyang umuwi at bumalik sa kanyang pag-aaral sa Amerika. Nasaktan ng prinsipe sa narinig galing sa dalaga. Tinanong niya ito kung paano na siya. Sinagot siya ni Paige na dito siya nararapat sa kanyang mga tao, ngunit siya ay hindi. Tinanong siya ulit ng binata kung magkikita pa ba silang muli. Sinagot siya ni Paige habang naluluha na hindi niya alam. Kahit nasaktan si Edward, pinili niyang pakawalan si Paige upang maging malaya. Kinabukasan, kinurunahan si Edward bilang bagong hari ng Denmark. Dapat masaya siya sa pagkakataong ito, ngunit makikita sa kanyang itsura ang lungkot at pangungulila. Minahal niya si Paige ng lubusan at ito ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Habang ginagawa niya ang talumpati bilang bagong hari, si Paige ay nanunood sa ibaba kasama ang mga tao. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumalikod at umalis. Lumipas ang mahabang panahon. Nagtapos na si Paige sa kanyang pag-aaral kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang kausap ang mga magulang nito, sa hindi inaasahan, narinig niya ang boses ni Edward. Binabati siya nito sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga makabagbag damdamin na salita ng Shakespeare. Sinabi ng binata na gusto niya siyang pakasalan. Kahit mangangahulugan ito na maghihintay siya sa kanya, sumagot si Paige na hindi pa handa ang Denmark sa kanya na maging reyna nila. Sinabi ng hari na dapat handa na ang Denmark dahil siya ay matagal nang handa para kay Paige.